Ikaw na nag-aalis, at ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay inyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak. Ngayong kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway pagintapatin maging tagapamanang kanyang katambal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay na mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Minigyan siya ng kapahamalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw, poon ay dakila
at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alingmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya ay mananatili. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala na ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang makakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa manaag ang araw ng Panginoon, at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa iyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabi ng Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lubhang kinalulugdan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagniningning ang kanyang kasuotan at naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakikipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning. At ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya, nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa na kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap. At sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapapang nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita lang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man
ang kanilang nakita, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayong kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoon, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nabibigatan tayo. Kaya nga maraming tao na pumupunta sa Quiapo. Halos nandun na tayo sa punto ng desperasyon. Wala na tayong mapupuntahan kundi sa Kanya. Ang tanong natin, hanggang kailan ba ito, Panginoon? Bakit pawang Biyernes Santo itong buhay ko? Patong-patong, sunod-sunod ang mga hamon, mga pinagdaraanan ko. Panginoon, mabait naman ako sa inyo. Bakit mga masasamang bagay ang nangyayari sa akin? Hanggang kailan pa ba ito? Hanggang kailan pa ba ako magtitiis? Baka karamihan sa atin, ganun ang damdamin. Ang ating ebanghelyo, ang ating kapistahan, pag-asa, mawawala yang pinagkakaabalahan natin ngayon. Alam ko, para bang, kailan pa ba? Hindi ko na kaya. Sapagkat ito naramdaman nila Pedro, Juan, at Santiago nung dinala sila sa bundok ng Transfigurasyon. Mahaba ang kanilang baba. Lumbay na lumbay sila. Sa pag-akyat pa lang ng bundok, hirap na hirap silang gawin ito hanggang dumating sila sa taluktok. At nando na bago na. Parang nakalimutan na ang lahat ng kanilang problema. Panginoon, dumito na tayo. Bigla na lang nawala ang Biyernes Santo, napalitan ng Pasko ng pagkabuhay. Yan po, patikim po ang transfigurasyon sa resurrection. Kaya yung pinagkakabalan mo, yung iniisip mo, yung nagpapakunot sa iyong ulo, nagpapabigat sa balikat, wala na yan. Mabibighani ka na lang. Nagniningning tayo. Ba, ang gwapo-gwapo mo ha? Para kang artistahin ha? Ikaw ba yan? At ang ganda-ganda na suot mo. Ha? Poging-pogi ka. Ang ganda-ganda mo. Totoo yan. Kagwapuhan, kagandahan, kaningningan. Magkakatotoo yan. At ang iniisip mo ngayon, ang dami kong mga dapat sa taas ng presyo ng bilihin. Ewan ko na lang ba? Yung reklamo natin, bigla na lang. Ano ba yung iniisip ko? Ano ba yung mapapalitan? Yan ang karanasan. Yung paliwanag ko lang kagad, mabilis ang mga pagbasa. Propeta Daniel, bawat tao, bawat bansa, bawat wika, ang anak ng tao sa alapaap, sasambahin. Kanya ang pamamahala, Kanya ang karangalan, Kanya ang kaharian na walang hanggan. Masaya tayo sa, may kanta akong nilikha. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Sa ating pangalawang pagbasa, ikalawang sulat ni San Pedro, ito, binabalikan niya yung, kasi ang ganda ng karanasan, ito sinusulat niya. Ito, naalala ko pa, nung nando kami sa bundok ng Transfigurasyon, nang lumiwanag, nagsaya ang aming mga puso, matatabas kagalakan. Sana hindi na ito matapos.
patikim lamang yan. Kaya, at sa Ebanghelyo natin, ito'y mensahe para sa atin. Nagsalita ang Ama mula sa ulap. Ito ang aking anak na pinakamamahal. Siya ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya. Mensahe po, hindi lamang kina Pedro, Juan at Santiago, hindi para sa ating lahat. Sige po, sige po. Ngayon po ay unang Sabado. Debosyon para hindi tayo magtagal sa purgatorio. Mahirap pumila sa kabila. Mahirap po. Mahaba pila. Nako, para hindi na tayo pumila ng mahaba sa purgatorio. Debosyon sa unang Sabado. At binabalik po natin, ukol sa mahal na Biring Maria, binabalik po natin ang debosyon at tigil po ito nung panahon ng Hapon. Alam ko po, kahit ang pinakamatanda sa atin dito, hindi pa pinapanganak noon. Ngunit itong debosyon, tuwing misa naririnig nyo, Nuestra Señora de la Buena Hora. Siya po noon po yan ay Reyna ng Quiapo. Matindi po ang debosyon noon. Sinisika po natin ibalik ngayon ang unang araw sapagkat ang piyesta niya 15 ng Agosto. Kaya lumapit tayo sa ating mahal na ina na kalingain tayo, patnubayan tayo. Kung nahirapan tayo, meron tayong nanay. Nanay, tulong naman. Hindi ko na kaya. Kung nandun na tayo sa punto ng iyak, lumapit tayo sa Kanya. Sa tulong ni Maria, Nuestra Señora de la Buena Hora ni San Jose, nawa po ay kumapit lamang tayo mga kapatid. Kung tayo'y medyo halos kini-question na natin ang lahat, kumapit lang tayo at manatiling tapat sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagbabagong anyo, inihahayag ng Ama ang kaluwalhatian ng Kanyang anak. Hindi natin nakikita ngayon ang Kanyang kaluwalhatian, subalit ang ating paghihintay sa kaharian, manalangin tayo sa Ama sa ngalan niya. Tugon po natin, loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Sa pamamagitan ng simbahan, naway magningning ang kaluwalhatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga bansa naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayoy mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga taong nagdurusa, naway makita ang kanilang hinaharap sa nagbagong anyong manunubos. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga yumao, naway magkaroon ng bagong anyo at makatulad na niluluwalhati ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Panginoon Diyos, nakamamanghang narito kami. Tanggapin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon upang marinig ang iyong salita at mag-alay ng sakripisyo ng iyong anak na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparam nawa sa sinag niyang magningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon, ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ng katawan niyang di na iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangambat takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito'y inilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod muna po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid nating nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din at mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos. Nuestra Señora
de la buena hora. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Babasba sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailihan yung ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala ng mga pangako sa binyag na ikaw ibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba
ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatay na ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna po ang lahat.